Si Langgam at si Tipaklong, isang araw habang mainit ang panahon, abalang-abala si Langgam sa pagtitipon ng pagkain, isa-isa niyang dinadala sa kanyang lungga ang mga butil ng bigas na kanyang nakukuha. Samantala, si Tipaklong ay masayang-masayang kumakanta at naglalaro. Nakita niya si Langgam at sinabing, "Aba Langgam, bakit ka ba palaging nagtatrabaho? Halika't maglaro tayo at magsaya habang maganda ang panahon." "Ayoko Tipaklong, ngayon ang tamang panahon para mag-ipon ng pagkain para sa tag-ulan. Kapag dumating ang ulan at wala na tayong makuhang pagkain, magugutom tayo." "Ay nako, matagal pa ang tag-ulan, sige ka, sa kakatrabaho mo, baka hindi mo na ma-enjoy ang buhay." Hindi nakinig si Tipaklong at patuloy lang siya sa kanyang pag-aaliw habang si Langgam naman ay nagpatuloy sa pagtatrabaho. Dumating ang panahon ng tag-ulan, malakas ang buhos ng ulan at hindi makalabas si Tipaklong para maghanap ng pagkain. Gutom na siya at nanghihina ang kanyang katawan. Naalala niya si Langgam na marami itong pagkain. Isang gabi, habang naghahapunan si Langgam, nakarinig siya ng marahang katok sa pintuan. Binuksan niya ang pinto. "Ako'y nagugutom at giniginaw, para mo ng awa, kahit kaunting pagkain ako'y iyong bigyan," ang pagsusumamo ni Tipaklong. "Ay nako, Tipaklong, hindi ba't sinabi ko na sa'yo noon na mag-ipon habang maaga pa? Ngunit hindi ka nakinig sa akin, pero dahil kaibigan kita, heto, bibigyan kita ng pagkain. Ngunit sa susunod, sana matuto ka na. Ang aral na mapupulot natin sa kwento ay, magtipid at maghanda habang may panahon pa. Ang kasipagan ay may gantimpala, samantalang ang katamaran ay may kapalit na pagdurusa."